Sa isang relasyon, kailangan ba talagang walang taguan ng sikreto? Kailangan ba talagang sabihin ang lahat kahit pa walang kasiguruhan kung hahantong ba kayo sa dulo? Paano kung ang sikretong yun pala ang sisira sa inyo? Ililihim mo pa ba? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Magandang araw po, Miss Anne. Kapag sinabing may aswang, ako yung tipo ng taong maniniwala kaagad. Lalo na at lumaki ako sa pamilyang nakakakilala ng lubos sa ganoong klase ng mga nilalang. Ngunit ang paniniwalang yon, itatago ko na lang sana. Hanggang sa unang pamilya ko na lang dapat ang tungkol sa lihim namin. Wala na akong balak na ilabas pa sa girlfriend ko kahit balak ko pa siyang pakasalan. Pero sa kwento kong ito, ibabahagi ko po sa inyo kung gaano katotoo ang walang sikretong hindi nabubunyag. Dahil ang sikreto ng aming pamilya, lumabas din kahit hindi sinasadya. Babe, sa tingin mo, magugustuhan ako ng family mo? Kinakabahan talaga ako eh. First time ko kasing ipakilala sa family. Huwag kang kabahan. Hindi naman ako galing sa mayamang pamilya kaya hindi mataas ang standard nila pagdating sa babaeng mapapangasawa ko. Papangasawa talaga? Oo, bakit? Ayaw mo ba? Kasi ako, wala na akong ibang nakikitang babaeng makakasama ko habang buhay. Kundi ikaw na lang talaga. Pero hindi ka naman nagpo-propose. Darating din tayo dyan. Kaya nga gusto ko sana dalhin ka na sa probinsya namin sa Leyte para makilala mo na sila. Para kung sakali man na hindi mo gusto ang pamilya ko, malaya ka pa makakatras. Tony, ano ka ba? Hindi ko gagawin yun sa'yo, no? Sige. Kung hindi man nila ako magustuhan, wala naman ako magagawa. Pero hindi kita hihiwalayan. Hindi naman kasi sila ang pakakasalan at pakikisamahan mo. Kaya huwag mo masyadong isipin kung magugustuhan ka ba nila o hindi. Ipakita mo lang sa kanila ang totoong ikaw kasi doon kita minahal. Sabi mo yan ah. Oo, kaya sige na. Pumasok ka na sa loob ng bahay nyo. Susunduin na lang kita bukas. Agahan mo ha? Okay, mag-ingat ka sa biyahe pa uwi. Ako din. Mahal kita, Tony. Mahal kita, Andrea. Plano ko na talagang pakasalan siya. Ang babaeng nagbigay ng buhay sa mundo kong halos wala ng kulay. Siya ang dahilan kung bakit ipinagpatuloy ko ang pangarap namin ng nanay ko bago siya namatay. Nang nawala kasi siya, kasama niyang nilibing ang mga pangarap ko sa buhay. Gusto ko sanang dalhin si nanay sa Maynila. Gusto kong iparana sa kanya ang mundong pinangarap niya. Kaso, bago ko pa nagawa, namatay na siya. Buhay pa naman ang tatay ko, si Lola at ang bunso kong kapatid, pero iba pa rin talaga si nanay. Napangiti ako nang kumaway pa talaga siya bago pumasok sa loob ng bahay nila. Si Andrea, nakatira siya sa isang mansyon. Pero kahit mansyon ang bahay niya, naghihirap naman sila ng mami niya. Nang mamatay kasi ang kanyang ama, doon nila nalaman na napakarami pala nitong utang. Hindi pala yaman ang ipinamana nito, kundi mga utang dahil sa pagkalulong nito sa kasino. Kaya lahat ng negosyo at ari-arian nito ay naibenta na para maibayad sa lahat ng utang. Ang mansyon na lang ang natira, na balak na rin nilang ibenta. Hello anak. Magandang gabi ho, tay. Pasensya na ho kayo at sobrang aga ko pong tumawag ha. Nako, walang problema anak. Alam ko naman na panggabi ka eh. Ano nga palang dahilan at napatawag ka? May problema ka ba? Si tatay naman. Hindi ba pwedeng tumawag po ako dahil miss ko na po kayo? Syempre bihira ka lang tumawag. Kaya akala ko may problema. Tumatawag ka lang naman kapag may dahilan.
Pasensya na ho kayo, Tay, ha. Busy po sa trabaho eh. Pero ito na nga ho, magbabakasyon po ako dyan ngayong Holy Week. Oh, palagi ka namang nagbabakasyon dito ng Holy Week ah. Oo nga po. Pero ngayon po kasi may isasama ako. Talaga? Babae ba yan? Magiging manugang ko ba? Ikaw talaga, Tay, oh. Sobrang excited nyo naman po. Ay, aba syempre, nasa hustong gulang ka na anak. Syempre, nangangarap din naman ako magkaroon ng apo. Medyo matagal pang hihintayin ko para kay Tin eh. Huwag ka po mag-alala, Tay. Mabibigyan ko ho kayo ng apo. Pero pwede bang asawa na muna? Nakarating na ho kaagad kayo sa apo eh. Hindi pa nga kami kasal. Abay, ibig mo bang sabihin papakasalan mo na? Hindi pa po ako nagpo-propose eh. Bala ko po sanang dyan ako mag-propose sa atin. Sa paborito po nating lugar. Nako, kung maging paborito lang ng nanay mo ang lugar na yon, malamang magugustuhan niya rin doon. Wala naman po yatang hindi magugustuhan ng lugar na yon. Kaya nga naisip kong doon mag-propose. Kesa sa isang mamahaling restaurant na nirekomenda ng kaibigan ko. Yan ang anak ko. Teka, kailan ba kayo pupunta rito? Para naman makapaghanda ako. Bukas na bukas din ho. Nako, munti ko nang makalimutang mahal na araw nga pala bukas. O siya, sige. Huwag kang mag-alala at ako na ang bahala. Hindi ko hayaan na tumanggi sa proposal mong magiging manugang ko. Saka nga po pala, tungkol po dyan. Ano yon anak? Sige lang at sabihin mo lang sa akin ang lahat ng kailangan mo. Hindi pa po ako handang sabihin sa kanyang tungkol sa sikreto ng pamilya natin. Bago ako sumang-ayon dyan, pwede ko bang malaman kung pansamantala mo lang ba ito itatago sa kanya o panghabang buhay na? Hanggat maaari po sana huwag na po nating ipaalam sa kanya. Pero anak, walang lihim na naitatago habang buhay. Hindi ko may papangako sa'yo, pero gagawin kong makakaya ko. Sige po, Tay. Maraming salamat po sa pag-intindi nyo. O siya, sige. Magpahinga ka na ha. Bumawi ka man lang sa mga araw na puyat ka. Pagkababa ng tawag, hindi ko napigilang mapabuntong hininga. Alam kong nalungkot si tatay dahil sa desisyon kong yon, pero alam ko rin na hindi niya ako pipilitin sa isang bagay na hindi ko gusto. Simula pagkabata, hindi ko na talaga gusto ang trabaho ni tatay. Bukod sa delikado, palaging nanganganib ang mga buhay namin dahil doon. Palagi rin silang nagtatalo ni nanay. Sadyang mahal na mahal lang nila ang isa't isa kaya hindi sila naghihiwalay. Kinabukasan, madaling araw pa lang, gising na ako. Sa madaling salita, hindi talaga ako nakatulog. Buong araw kasi akong natulog kahapon kaya ang ending, gising na ako kinagabihan. At nagdire-diretso na yon hanggang sa sumunod na araw. Hindi ka nakatulog? Hindi nga eh. Maghapon kasi akong tulog kahapon. Alam mo na, nasulit ko na. Kahit siguro ilang taon na tayong call center agents, may hirapan pa rin tayong iayos ang tulog natin, no? Sinabi mo pa. Teka, nakahanda na ba lahat ng mga gamit mo? Oo, nakahanda na. Teka, lalabas ko lang. Diyan ka lang ah. Sige, hintayin kita rito. Saglit kaming natahimik. Ang bigat. Ayan, ito na ang mga gamit ko. Dalawang maletang dala mo? Babe naman, baka naman hindi na magkasya sa bus yan. Ha? Bakit? Bawal na to? Pwede naman, kaso masyadong malaki at marami. Kung ayos lang, pwede sigurong isang maleta lang. Isang linggo lang naman tayo roon. Isa pa, pwede naman tayo maglaba kung sakaling maubusan ka ng damit. Okay. Pero kasi, gusto ko sanang isuotan lahat ng yan doon. At saka, may mga gamit dyan na ibibigay ko sa pamilya mo. Lalo na sa kapatid mong bunso. Diba sabi mo, 12 years old pa lang siya? Sigurado ako magugustuhan niya mga dala ko. Ano bang ibibigay mo? Ito, yung pinaka-favorite kong laruan nung kaedad niya ako. Look, baby doll. Parang totoong bata, di ba? Parang 5 years old na baby girl. Babe, naglalaro ka pa ng ganyan nung 12 ka? Oo naman, bakit hindi? Makinig ka sa akin, babe. Alam ko na nagmamalasakit ka lang at gusto mong bigyan ng kapatid ko ng manika pero hindi na kasi siya naglalaro ng ganyan eh. Ay, talaga? Pero ito kasi yung nilalaro ko dati. Nakakalungkot naman.
At saka, mas mabuting bigyan mo siya ng baril-barilan kesa sa manika. Christine ang pangalan niya, di ba? Bakit baril-barilan? May pagka-tomboy kasi siya. Ay, sorry. Hindi ko kasi alam. Ay, hayaan mo na. Dalhin na natin yung 2 maletang yan at magbayad na lang tayo ng ekstrang upuan sa bus. Kung hindi man magustuhan ni Tintin, baka may mga pinsan kami na magustuhan yan. Yun! Gustong-gusto ko kasing mapakinabangan ng ibang bata ang bibidal ko na yan eh. Kasi may sentimental value yan sa akin. Pero mas gusto kong nalalaro siya at naaalagaan kaysa nakukulong lang sa kwarto ko. Hindi naman ba naglalakad dyan sa gabi? Ikaw talaga, babe. Siyempre hindi. Hindi naman curse doll yan eh. Happy doll yan. Kasi binubuhos ko lahat ng pagmamahal ko sa kanya. Kahit napapakamot na lang talaga ako sa ulo dahil sa 2 maletang dala ni Andrea, wala akong nagawa kundi ang hayaang dalhin niya ang mga yon. Hindi naman pala kasi sa kanya lahat. Yung kabilang maleta, puno ng mga bagay na gusto niyang ipamigay sa pamilya ko. Akala ng iba isang maarte at sosyalerang tipo ng babae si Andrea, pero para sa mga mata ko, pinalaki lang siya sa mundong hindi nakasanayan ng iba. Sadyang kinailangan niya lang lumabas sa mundong yon at makihalubilo sa gaya naming mahihirap. Ilang oras din ang naging biyahe namin papunta sa Leyte. Mabuti na lang at maaga akong nakapag-book ng ticket sa eroplano kaya hindi namin kinailangang umabot ng 1 o 2 araw kung sakali. Pagkarating namin sa airport, naroon na kaagad si tatay kasama ang kapatid kong si Tintin. Kuya Tony! Tay! Ayun na po si Kuya! Anak! Ay, nako. Miss na kita. Na-miss kita, anak. Kaya naman po, parang 1 taon akong hindi nakauwi. Nung Pasko at bagong taon lang, nagkita pa po tayo. Araw-araw kitang namimiss, anak. Si tatay talaga ang corny. Teka. Ikaw na ba si Andrea, iya? Opo, sir. Ako po si Andrea. Nice to meet you po. Nice to meet you rin, Tintin. Nice to meet you po. Naku, masaya ako na sa wakas may naipakilala na ring babae ang anak ko. Akala ko kasi hindi na yan mag-aasawa. Bata pa naman po si Tony. Hindi pa po kailangang madaliin. 30 anyos na. Kami nga ng nanay niyo, 18 lang nung inanak namin siya. Si tatay. Ayan na naman po kayo sa... kami nga ng nanay niyo. Iba naman po yung kila kuya, no? Ikaw talagang bata ka. Ang daldal mo. Teka, ang dami niyo namang dala. Akin ang isang maleta mo, iya. Ako nang magdadala. Maraming salamat po. Mahanap muna ako ng taxi na masasakyan natin pa uwi sa baryo. Hindi. Okay na. Nakapag-arkila na ako ng taxi. Nandiyan na sa labas at nakaparking. Naku tay, ang mahal ng arkila. Dapat hindi ka na nagabala. Minsan ka lang umuwi, kaya gusto kong sulitin, anak. Tara na't naghihintay na ang Lola Pinky mo. Excited na yon. Madaling araw pa lang nakapagluto na ng spaghetti. Spaghetti? Hindi lang spaghetti. May minudo, may pansit, may kalamay, tsaka may macaroni salad pa. Parang hindi naman kayo ganyan pag umuwi ako. Siyempre, excited sila kayo. Wala, anak. Gusto lang maghanda ng lola mo. Siyempre, paboritong apo ka kaya nun. Sige ho tay. Mukhang ako na nga ang paboritong apo ni Lola. Alam ko ang dahilan kung bakit magarbo ang paghahanda nila sa simpleng pag-uwi ko. Yon ay dahil kasama ko si Andrea. Alam ko rin na matagal na silang humihiling na sana'y mag-asawa na ako. Tuwing uuwi ako, asawa ang hinahanap nila sa akin. At ngayong nagdala na nga ako ng girlfriend, siguradong tuwang-tuwa ang lola ko. Tulad ng inaasahan, pagkarating namin sa bahay, pormadong-pormado ang lola ko. Putok na putok ang lipstick sa labi, nakakulot ang buhok, suot ang malaking hikaw niya at nakadamit ng kulay pink. Ang apo ko! Halika sa lola, kiss ka sa akin. Lola naman, nakakahiya po. Ay, anong nakakahiya? Dahil ba mag-aasawa ka na? Pulong-pula yung labi mo. Babe, pagbigyan mo na yung lola mo. Kita mo na, ang bait ng girlfriend mo. Halika po, kiss ka rin sa akin. Sige ho, namiss ko po ang kiss ng lola eh. Naku, ang bango naman itong girlfriend mo. Ano nga ang pangalan mo, iha? Andrea po.
Ay, pagkaganda-gandang pangalan. Anong brand ng lipstick mo, ya? Ang ganda ng kulay. Gusto ko yan. Gusto niyo po? Bibigyan ko po kayo ng lipstick. Ay, yan ang gusto ko. Nako, Tony, botong-boto na ako dito sa girlfriend mo. Tay, si Lolo oh. Anong sinusumbong-sumbong mo dyan? Ikaw naman kinakausap ko lang ang girlfriend mo. Ang mabuti pa, halina kayo rito para makakain na tayo ng spaghetti, ha? Habang kumakain ng mga handang niluto ni Lola Pinky, hindi talaga naiwasan ang mga tanong at kwentuhan. Nangunguna doon si Lola Pinky na kung ano-anong ibinibida tungkol sa akin. Hiyang-hiya ako pero mukha namang tuwang-tuwa si Andrea sa mga kwento ni Lola. Matapos namin kumain, pinagpahinga muna kami ni tatay. At dahil 4 lang naman ang kwarto sa bahay, napagdesisyon na namin ni Andrea na matutulog siya sa kwarto ko. Pasensya ka na. Nakalimutan kong banggitin na 4 lang ang kwarto rito sa bahay namin. Okupado nilang lahat ng kwarto kaya dito ka na lang. Hindi ka ba matutulog dito? Sa sala na lang ako. May mahabang upuan naman doon na kasya ako. Ayoko nga. Hindi pwede. Dito ka matulog. Dito tayo pareho. Ha? Pero hindi pa naman tayo mag-asawa. Hindi pwede magsama sa isang kwartong magkasintahan pa lang. Ayos lang. Wala namang mangyayari sa ating dalawa eh. Pinangako mo yun sa akin, di ba? Oo, kaso... sige na nga. Dito na lang ako sa baba. Maglalatag ako ng sapin. Kasya naman tayo dito sa kama. Ay, hala. Oo nga pala, wala palang foam yung papag ko. Ayos lang ba na matulog ka sa matigas na papag? O kung hindi naman ayos sa'yo, pwede tayong pumunta sa bayan para bumili ng foam para sa'yo. Tony, babe, relax. Ayos lang sa akin kung walang foam yung hihigaan ko. Hindi mo kailangan mag-effort ng husto para sa akin, no? Pero hindi ka sanay sa ganyang higaan. Di sasanayin ko. Ikaw naman, no? Halika na, magpahinga na tayo. Tara, tabi tayo dito sa papag. Sige na, mahiga ka na dyan. Maglalatag na lang ako rito sa baba. Bakit pa ayaw mo tumabi sa akin? May problema ba? Ayaw mo ba akong katabi? Hindi naman sa ganun. Kasi... Alam mo namang lalaki ako, di ba? Oo naman, alam ko. Ano ngayon? May problema ba kung magtatabi tayo? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag kay Andrea ang dahilan ng hindi siya nababastusan sa akin. Kaya imbis na magpaliwanag, pinili ko na lang na tumabi sa kanya. At tulad nga ng inaasahan ko, imbis na makapagpahinga, dilat na dilat ang mga mata ko. Pilit kong pinipigilan ang sarili ko habang mahimbing ang tulog niya. Sa halip na pilitin pang matulog, minabuti kong pumihit paharap kay Andrea para titigan siya. Habang pinapanood ang kalmadong pagtulog niya, unti-unti kong napakalma ang sarili ko. Napakaganda ni Andrea. Hindi lang siya basta maganda, inosente at mabait pa. Kaya minsan napapaisip ako kung tama bang sa akin siya napunta. Sa tulad kong hindi pinagpala sa kayamanan at may itinatago pang lihim. Sa pag-iisip ng kung ano-ano, tuluyan akong nakatulog. Nagising na lang ako nang marinig ang malakas na pagtili ni Andrea. Kaya sa pagkataranta, dali-dali akong bumangon at lumabas para hanapin siya. Andrea! Andrea, ano nangyayari? Ate, ano ka ba? Hindi masakit ang tuka ng manok? Nangahabol siya eh. Tingnan mo. Habulin na naman niya ako. Mommy! Mommy! Ate Andrea, nasa tabi mo na? Saan? Saan? Oh my God! Saan? Tintin, ano ka ba? Huwag mo tinatakot ng ganyan ng ate mo. Hindi ko naman po siya tinatakot eh. Siya lang po ang natatakot. Andrea, halika rito. Pero tinutulungan ko pa si Tintin sa pagpapakain ng mga manok. Hindi mo naman kaya eh. Natatakot ka nga oh. Gusto kong tumulong. Hayaan mo na lang muna ako. Kuya, tulungan mo na lang din po kaya kami para po matuto si Ate Andrea na hindi matakot sa mga manok. Ay, sige na nga. Akin ang patuka sa kanila. Ito. Bakit nga pala nakalabas yung mga manok? May kulungan sila, di ba? Meron po, pero...
Pinanliitan ko ng mga mata si Tintin nang mapagtanto ko ang nangyayari. Sinadya niyang ilabas ang 3 manok para tuksuhin si Andrea. Pero imbis na pagalitan siya, tinulungan ko na lang muna silang magpakain ng manok. Unti-unting nabawasan ang takot ni Andrea hanggang sa tuluyan na siyang nasanay sa pagpapakain. Sa halip na takot, napalitan ng saya ang kanyang mga mata. Alam ko na totoong masaya siya dahil kitang-kita ko yon sa kanyang mga mata. Nang sumapit ang gabi na unang makatulog si Andrea kaya minabuti ko na munang lumabas para magpahangin. Naabutan ko si Tintin sa labas ng bahay habang pinapakain ang aso niyang si Choco. Anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na. Dapat natutulog ka na. Ayos lang po ako, kuya. Wala naman pong pasok sa school kaya ayos lang nagabihin ako ng tulog. Kahit na, dapat palagi kang natutulog ng maaga. Hinihintay ko pa po sila tatay at lola eh. Ha? Saan ba sila pumunta? Alam mo na po yun, kuya. Di ko na po kailangan banggitin. Narinig ko po kay tatay na ayaw niya daw pong ipaalam kay Ate Andre eh. Akala ko tumigil na si Lola Pinky sa pagtatrabaho. May edad na siya. Pero malakas pa. Kuya, sinubukan na po naming pigilan si Lola pero palagi lang niya kaming sinasabihan na hanggat kaya niya pa, hindi siya titigil sa pagtatrabaho. Ay, si Lola Pinky talaga. Ikaw ba? Balak mo bang maging katulad nila? Sa totoo lang po, gusto ko po. Pero kuya, ayaw po ni tate eh. Ang sabi niya matatapos na raw po sa ating 2 trabahong ginagawa nila. Mabuti kung ganun. Hindi magandang trabaho yun. Kahit si nanay ayaw niya dahil delikado at pwedeng ikapahamak natin. Pero kasi, ang astig. Gusto ko pong maging kasing astig, kagaya nila tatay at lola. Pwede kang maging astig sa ibang trabaho. Yung maayos na trabaho tulad ng pulis o sundalo. Mas astig pa rin ang trabaho nila lola. O siya, sige, astig na sila kung astig. Totoo naman yun. Pero ayoko lang na mapahamak ka. At saka nga pala kanina yung ginawa mo kay Ate Andrea mo, hindi ko gusto yun ha. Pinakawalan mo yung mga manok para lang matakot siya. Pinapakawalan ko po talaga yung mga manok kapag pinapakain ko. Nakikipaglaro po ako sa kanila eh. Hindi ko naman po alam na takot pala siya sa manok. Ay, o siya, sige. Nangyari naman na. Basta sa susunod habang nandito kami, wag mo na munang gagawin ha. Baka hindi lang siya natakot kanina kasi kasama ako. Eh kuya, bakit po ganun? Parang wala pong kaalam-alam si Ate Andrea sa buhay. Para po siyang bata. Nakita ko po kanina, diring-diri siya sa amoy ng mga manok. Tapos nung naapakan niya yung ihi ni Choco, nagtatalon siya sa pandidiri. Eh, nakatsinelas naman siya. Tintin, hindi lumaki sa ganitong klaseng lugar si Andrea. Lumaki siya sa malinis at mabangong lugar. Sa karangyaan. Kaya sana intindihin mo na lang. Hala kuya, mayaman po palang pamilya nila Ate Andrea. Dati, oo. Pero sa ngayon, maayos naman ang buhay nila ng mami niya. Hindi nga lang ganon kayaman. Naku, maarte po palang girlfriend mo. Alam po ba ni na tatay at lola yan? Baka po hindi siya marunong magluto o kahit maglaba. Huwag mo nang masyadong alalahanin yon, Tintin. Kung hindi man siya marunong sa ngayon, edi tuturuan ko siya. Hindi ko naman siya aasawahin dahil gusto ko ng kasambahay. Gusto ko siyang mapangasawa dahil mahal ko siya. Grabe po kuya, tinamaan ka pala talaga kay Ate Andrea no? Sobra. Kaya sana pumayag talaga siya kapag nag-propose na ako sa kanya. Tutulungan mo ba ako, Tintin? Tutulong po ako saan? Sa pagsusurprise ko sa kanya. Pala ko siyang sorpresahin. Bukas ng gabi sana. Sige po. Pero ano pong kapalit? Gusto mo ba ng malaking manika? Yung parang 5 years old na bata. Kuya, ano po ako? 5 years old? 12 na po ako. Biro lang. Nagdala kasi ang Ate Andrea mo ng life-size na manika at gusto niya sanang ibigay yun sa'yo. Ganon daw kasi yung nilalaro niya nung kaedad mo siya.
Nakakatuwa po talaga siya, kuya. Kahit maarte siya. Halika na nga. Sabihin mo na lang sa akin kung anong gusto mo kapag nakapag-isip ka na. Basta wag lang sobrang mahal ha. Biro lang naman po yun eh. Tutulong po ako kahit na walang kapalit. Yan ang kapatid ko. Halika na nga, pumasok na tayo sa loob. Hindi mo na sila kailangang hintayin. Nandito naman kami ng ate mo. Makakauwi ng maayos sila tatay at lola. Sige po. Nagawa kong patulugin si Tintin. Habang ako, subukan ko mang makatulog, hindi ko magawa. Bukod sa hindi talaga ako komportabling katabi si Andrea, hindi mawala sa isip ko kung ano na ang nangyayari kila tatay at lola. Nang papatulog na sana ako, saka ko pa narinig ang pagbukas ng pinto at ang mga yabag ng paang naglalakad papasok. Agad akong bumangon at lumabas ng kwarto para salubungin sila lola. Oh, apo ko, bakit hindi ka pa natutulog? Si Tintin at Andrea. Tulog na po sila. Nagising lang po ako nang marinig kong bumukas yung pinto. Akin na po yung mga gamit mo, lola. Salamat, apo. Ay, napagod ako. Grabe, hindi ko akalain na mapapatagal kami sa panghuli. Humihina na talagang mga tuhod ko. Madulas lang po talaga, Nay. Mukhang sanay na sanay nang tumakas eh. Ang sabi ng mga taga-baryo Masinag, bagong salta raw kasi. Kaya nga, nasira pa tuloy itong paborito kong palda ng dahil sa kanya. Bakit po ba kasi hindi pa kayo tumitigil sa trabahong to? Lalo ka na po, lola. Hindi ka na pabata. Ahayaan niyo po bang mamatay kayo sa ganitong klaseng trabaho? Paulit-ulit ko bang dapat sabihin sa inyo? Pero lola... Tony, hindi ka na namin pinilit na maging tulad namin dahil may sarili kang pag-iisip. Kaya sana naman hayaan mo na kami rito. Mag-focus ka na lang sa magiging pamilya mo. Nag-aalala lang naman po ako sa inyo. Tony, naiintindihan kong pag-aalala mo, anak. Pero sanay na kami rito. Huwag mo kaming intindihin. Ang mabuti pa magpahinga ka na. Hindi ba't ang sabi mo sa akin bukas ng gabi mo tatanungin si Andrea? Opo, nasabi ko na rin kay Tintin. Oh, kaya wag mo na muna kaming intindihin. Matatanda na kami at alam na namin ang ginagawa namin, anak. Sige ho, pero... sana balang araw magbago rin po ang isip nyo. Sige na, anak. Pagod na kami ng lola mo. Kailangan na naming magpahinga. Nalulungkot ako na para bang binabaliwala lang ni tatay at lola ang pag-aalala ko sa kanila. Kahit nakikita ko na sa mga mata nilang pagod na sila sa ganitong klaseng buhay, ayaw pa rin nilang tumigil. Wala naman akong magagawa dahil tulad nga ng sinabi ni tatay, matatanda na sila at alam na nila ang dapat nilang gawin. Hapon kinabukasan, nagpatulong ako kay tatay na mag-set up ng paborito naming lugar. Ang lugar na sinasabi ko ay ang bundok kung saan sikat ang baryo namin. Sa bundok na yon, madalas kaming nagpipiknik noong bata pa ako. Kasama pa namin si nanay, si lolo at baby pa si Tintin. Hindi ko makakalimutan ang mga araw na pumupunta kami doon. Nakatatak sa akin yung pagkakataong sumayaw ang nanay at tatay ko sa harap namin at sa harap ng napakagandang tanawin. Yung araw na muntik na akong mahulog sa bangin dahil hinabol ko yung nakita kong biik. At yung araw na nadulas ang nooy 3 taong gulang pa lang na si Tintin sa harap mismo ng birthday cake niya. Hindi lang masasayang araw, pati yung mga tila trahedya, tandang-tanda ko at pinahahalagahan ko. Kaya dito ko piniling mag-propose. Wow, ang sarap sa hangin. Ang ganda pa ng tanawin. Hindi pa rin talaga nagbabago tong lugar na to. Napakaganda pa rin. Kaya nga, anak. Medyo matagal na rin simula nung huling beses na pumunta ako rito. Namiss ko na naman tuloy ang nanay mo. Ako rin po, tay. Sana mamaya pag nag-propose ako kay Andrea, nanonood siya. Ano ka ba, anak? Palagi siyang nandyan para sa atin. Halika na. Malapit nang dumilim. Kailangan na nating iset up ang mga ilaw. Kinakabahan na po ako, tay. Sa tingin mo po ba sasagutin niya ako? Abay, syempre. Kahit na anong mangyari, sasagutin ka talaga niyan. Tatay naman, yung sagot na oo. Anak, nararamdaman kong mahal ka ni Andrea. Kung hindi ka niya mahal, o kung hindi ka niya sasagutin ng oo,
nasa kanya na yon. Basta para sa'yo, mahal mo siya at gusto mong mag-propose sa kanya. Okay? Opo, Tay. Kaagad naming sinet up ang mga ilaw para sa gagawin naming overnight camping. Ginagawa namin ito dati kaya kabisado na namin ni tatay kung paano isi-set up. Saglit lang ay maayos na ang lahat. Mga pagkain na lang ang kulang. Mga pagkain na isusunod nila mamaya pagpunta nila rito. Napag-usapan na namin ni Lola at Tintin ang tungkol dito. Mauuna kami ni tatay para iset up ang pagkakampingan habang silang dalawa naman ang magdadala ng mga pagkain kasama na si Andrea. Naghintay kami sa kanilang tatlo. Ang usapan ay darating sila ng alas 6 ng hapon pero hindi sila nakarating. Umabot ng alas 7. Hanggang sumapit na ang alas 8 ay wala pa rin sila. Bagay na talagang ikinabahala namin. Tay, ang mabuti pa po, bumaba na tayo ng bundok. Hindi na maganda ang pakiramdam ko. Mabuti pa nga. Makakasalubong naman natin sila kung sakaling malate silang umakyat sa bundok. Sige po. Iba ang kaba sa dibdib ko, Tay. Huwag ka masyadong kabahan. Baka na-late lang talaga silang umakyat. Alam mo naman na medyo mabagal nang maglakad ang lola mo. May dala pa silang mga pagkain. Sana nga ho. Tinapik ni tatay ang balikat ko at nagsimula na kaming bumaba sa bundok. Pero habang naglalakad pababa, pakiramdam ko gusto ko nang tumakbo. May kung ano sa dibdib ko na nagsasabing may nangyayaring hindi maganda. Ilang saglit pa natigilan kami sa paglalakad nang may marinig kaming umiiyak na bata. Papalapit ito sa amin hanggang sa... Tatay! Kuya Tony! Tintin, anong nangyayari sa'yo? Bakit ikaw lang ang umakyat dito? Kuya, si Lola Pinky! Kailangan niyo na pong umuwi! Kuya, bilisan niyo po! Tay, Halika na, tumakbo na tayo pababa. Tintin, umangkas ka sa likod ko. Tatakbo tayo. Halos magpadulas na ako pababa ng bundok, makauwi lang dahil sa labis na pagkataranta. Nanlalamig ang buong katawan ko dahil sa matinding kaba. Hindi pa nasasabi sa amin ni Tintin kung ano na ang nangyari pero alam ko na malala yun dahil sa paraan kung paano siyang umiyak. Halos 30 minutos lang nakarating na kami sa baba. Sumakay kami sa tricycle ni tatay at sa kanya yun pinaharurot pabalik sa bahay. Tintin, ano ba talagang nangyari kay Lola? Kuya, inatake po kami ng mga aswang. Ano? Paano kayo natake? Ang aga-aga pa. Habang paakyat po kami ng bundok, doon po nila kami inatake. Muntik na nilang mapatay si Lola. Mabuti na lang po nandun si Ate Andrea. Nilabanan niya po yung mga aswang. At paano niya nalabanan ng mga aswang? Kuya, hindi ko rin po alam. Basta, ang galing lang po sumipa. Sumipa-sipa ni Ate Andrea. Tapos pinagtulungan namin buhatin si Lola hanggang sa baba ng bundok. Pinasakay ko po sila sa tricycle tapos nagpaiwan ako para umakyat sa inyo. Tintin, ano ka ba? Bakit mo ginawa yun? Paano kung may mga aswang pa pala doon? Hindi po nila ako masasaktan kasi may pangontra po ako. Eh si Lola, bakit nasaktan siya? Naiwanan po kasi ni Lola yung pangontra niya. Alam niya naman po yun, may pagkaulyanin na. Hindi mo na dapat ginawa yun, Tintin. Sa susunod, huwag kang kikilos na mag-isa. Bata ka pa. Dumiretso kami sa bahay namin para hanapin si Lola Pinky pero wala sila doon. Mabuti na lang at natanong namin yung tricycle driver na naghatid sa kanila. Ang sabi niya, hinatid niya sa ospital. Kaya hindi na kami nag-aksaya pa ng oras, bumiyahe na kami agad. 1 oras din ang binyahe namin bago makarating sa ospital. Pagkarating doon, hindi na namin kinailangang magtanong pa sa nurse dahil sa labas pa lang ng ward, nando na si Andrea na halatang nag-aalala. Babe, sa wakas at nakarating na rin kayo. Si Lola Pinky, kamusta siya? Ayos na siya. Mabuti na lang at nadala agad siya sa ospital. Nasaan siya? Nandun po siya sa loob. Kino-confine po siya kasi kailangan daw pong obserbahan ang sugat niya. Halika, pumasok tayo sa loob. Kailangan kong makita ang nanay ko para makasiguradong maayos ang kalagayan niya. Nandito po siya. Dinala kami ni Andrea sa pwesto ni Lola sa ward.
Naabutan namin si Lola na payapang natutulog pero sa kabila nun, ramdam ko ang sakit na pinagdadaanan niya. Bali ang kanyang binti. May mga gasgas sa mukha at may sugat sa tagiliran. Para sa may edad na kagaya ni Lola, hindi niya na dapat nararanasan ito. Pagkatapos namin kausapin ng doktor, kinailangan na naming umuwi. May oras lang kasi ng dalaw at bukas pa ng umaga pwedeng bumalik. Nang makauwi kami ng bahay, hindi kami agad nagpahinga. Nagsimula kaming maglagay ng mga pangontra sa paligid ng bahay. Kailangan nating maglagay ng mga pangontra sa bahay. Meron naman na pero kailangan nating doblehin. Iba ang pakiramdam ko eh. Ano po ba kasi talagang nangyayari? Andrea, babe, ano ba nangyari doon sa bundok habang paakyat kayo? Bigla na lang po kasi may dumating na 2 lalaki at isang babae. Mayroon silang matalas sa mga ngipin at mahahabang dila. Mahaba rin ang mga kuko nila. Tapos bigla na lang kaming sinugod at pinuntirya si Lola Pinky. Nakipaglaban pa siya sa kanila pero nakaladkad na siya. Kaya sumugod ako at lumaban. Paano mo sila nalabanan? Ang sabi ni Tintin kanina, ang galing mo raw sumipa. Hindi ko alam yun ah. Wala po yun. Pinag-aral ako ni Daddy ng Taekwondo. Isa po akong black belter. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Hindi ko pa nasasabi sa'yo. Hindi ko naman inilihim eh. Hindi ko naman di pa nagkakalat na isa akong black belter sa Taekwondo. Sigurado mawiwirdohan sa akin ng ibang tao, no? Tama si Andrea, anak. Mabuti na lang din at marunong siya ng martial arts dahil kung hindi, baka nakuha na ng mga aswang si nanay. Aswang po? Aswang nga mga yun? Oo, Andrea. Mga aswang sila at siguradong kaya nila binabalak na kunin si nanay ay dahil gusto nilang gumante. Wait, teka lang po. Totoo ang mga aswang? Nakita mo kanina? Hindi ka pa rin naniniwala. Akala ko po, get up lang nila yun para hindi sila makilala bilang hold-upper. Pero no offense po ha. Ano pong dahilan para gumanti sila kay Lola Pinky? Ano pong ginawa niya para magalit sa kanya mga aswang? Parang mas kapani-paniwala pa po kung gusto nilang kainin siya eh. Pasensya ka na, Iya. Pero hindi ako ang dapat na magsabi sa'yo ng tungkol dyan. Pero bakit po? Tony, may tinatago ka ba sa akin? Tay, pwede bang lumabas na muna kami ni Andrea? Sige, walang problema. Mabuting makapag-usap kayo ng kayo lang. Naunang tumayo si Andrea at walang lingon na dumiretso palabas ng bahay. Agad bumalot sa buong katawan ko ang matinding kaba. Natatakot ako. Ito yung paulit-ulit kong pinangangambahan na baka kung sabihin ko sa kanya ang totoo, iwanan niya ako. Pagkalabas ko ng bahay, naabutan ko siyang inililibot ang tingin sa paligid. Naglalakad siya ng pabalik-balik at tila hindi mapakali. Tony, ano ba talaga nangyayari? Pwede bang ipaliwanag mo sa akin ng maayos? Kasi gulong-gulo na ako eh. Babe, pasensya ka na. Wala na sana akong balak na sabihin sa yung tungkol dito pero nangyari pa to kung kailan nandito tayo. Hindi naman palaging ganito eh. Kahit hindi palaging ganito, kailangan mo pa rin sabihin sa akin. Pero mukhang hindi mo pa ako pinagkakatiwalaan kaya hindi mo masabi sa akin. Babe, huwag kang ganyan magsalita. Ano lang kasi, sa tingin ko, hindi mo na dapat malaman ang tungkol dito. Kasi para saan pa? Ganun ba? Kung sa bagay, sino nga ba ako? Di mo naman ako asawa, di ba? Girlfriend mo lang ako. Kaya bakit mo nga pala sasabihin sa akin, no? Andrea, karapatan mo naman talagang malaman, lalo na't gusto kitang mapangasawa. Pero bakit nga wala kang tiwala sa akin? Bakit hindi ko na dapat malaman kung gusto mo pala akong makasama habang buhay? Babe, sorry. Natakot lang ako na baka hindi mo ako tanggapin kapag sinabi ko na mga manunugis ng aswang ang pamilya ko. Sila tatay at lola, pareho silang mga manunugis. At yun ang trabahong bumuhay sa amin. Pero dahil kay nanay, ginusto kong tumakas sa ganitong klaseng mundo. Kaya lumayo ako at napadpad sa Maynila. Hindi na rin gusto ni tatay at lola na magpatuloy pa kami sa ganitong trabaho, kahit sa Tintin. Kaya sa tingin ko hindi ko na kailangan pang sabihin sa'yo. At saka,
Sikreto to ng pamilya namin. Bakit mo kinakahiya ang trabahong bumuhay sa inyo? Ano? Naiintindihan ko ang punto mo, Tony. Oo, sikreto lang talaga dapat ang tungkol sa kanila. Tama ka. Pero wag na wag mo ikakahiya ang trabaho nila. Galit ka ba? Galit. Dahil syempre hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Gusto mo pala ako mapangasawa tapos wala kang tiwala sa akin. Sorry na talaga. Ang dapat nating gawin ngayon, gumawa ng paraan para hindi na maulit yung mga aswang. Kasi sa tingin ko, babalik sila. Hindi ka ba natatakot? Babe, aswang yun. Sa manok takot ka pero sa aswang hindi? Syempre, yung manok nanunuka. Nangangain ng tao ang aswang. Sa training namin sa taekwondo, hindi naman manok ang kalaban ko eh. Sa bagay, tama ka naman. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Lumalalim na ang gabi. Si Lola Pinky, ayos lang ba siya doon? Hindi kaya siya mapahama kung wala siyang kasama? Ayos lang siya doon. Maraming tao makakakita kung sakaling sumugod yung mga aswang. Hindi man kapani-paniwala pero ayaw nila ng eskandalo. Tama nga na sa ospital mo siya dinala eh. Dahil kung dito, may hirapan tayo kung sakaling sumugod ulit yung mga aswang na yun. Tila nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang tanggapin ni Andrea ang lihim ng pamilya namin. Sa totoo lang, nahiya ako sa kanya dahil hindi ko siya pinagkatiwalaan. Akala ko kapag nalaman niya, pagtatawanan niya lang ako o iisiping weirdo. Siguro masyado lang akong naging praning. Kinabukasan, maaga pa lang ay dumiretso na kami sa ospital para dalawin si Lola Pinky. Naabutan namin siyang may malay na. Nakangiti pa kahit na nakaratay pa rin sa kama. Naku! Nandito na palang mestiza ko nga po. Lola, mestiza po talaga. Di naman po. Alagang papaya soap lang po yan. Mestiza pa rin. Kahit magpapaya soap ka. Pero hindi ka naman natural na maputi. Pupusyaw lang ng kaunti ang balat mo pero hindi ka talaga puputi. Sinubukan ko yan. Hanggang sa tinanggap ko na lang ang pagkamorena ko. Saka mas maganda naman pong kutis nyo. Filipinang Filipina. Ayun na nga, tinanggap ko na. Siya nga po pala. Para mabilis po kayong gumaling, may dala po ako para sa inyo. Talaga? Ay naku, excited na ako, Apo. Ano ba yan? Tada! Wow! Make-up ba yan? May kulay pink ba na lipstick dyan? Hindi ko napansin na dinala mo yan, babe. Naisipan ko lang daling kanina bago tayo umalis papunta rito. Marami pa pong iba dun sa bahay. Ibibigay ko po sa inyo kapag nakauwi ka na. Oy, original ba ito? Silyado pa. Naku, hindi ka na dapat nag-abala pa ha? Nakakahiya nga po kasi makeup po yan ni Mami. Hindi niya na po nagamit. Matagal pa rin naman po ang expiration date niyan kaya naisipan kong dalhin para ipamigay rito. Pero sa susunod po, kapag nakaluwag-luwag ako, ibibili po kita ng bago. Hindi yung kay Mami. Para sa'yo po talaga. Naku, mukhang mai-spoil pala ako sa mapapangasawa mo, Tony Tanggap niyo po ba ako bilang magiging asawa ng apo niyo, Lola? Ay, tanggap na tanggap. Ang kaso po, hindi naman po siya nagpo-propose sa akin eh. Hindi pa ba, Tony? Ano po kasi, alam nyo na. Ay, naku, oo nga pala. Ano po yun? Wala. Ang sabi ko, maraming salamat sa makeup na ito. Matagal bang maalis ito? Kapag original, ganun, hindi ba? Kasi gagamitin ko kapag nakikipaglaban ako sa... Okay lang po. Nasabi na po sa akin ni Tony. Ay, oo. Gagamitin ko doon. Ayaw kong hulas kapag nakikipagsagupaan sa mga aswang, ano? Lola naman, pilay na nga po kayong pakikipaglaban pa rin sa aswang ang nasa isip nyo. Bakit ba? Yun naman talagang paggagamitan ko na makeup para kahit papaano, magandang babae ang makaharap ng mga aswang bago sila mamatay. O, diba? Lola, pwede bang itigil nyo na po ang pagiging manunugis? Naku, saka na natin pag-usapan yan. At teka, oo nga pala, Andrea, salamat at niligtas mo ko sa mga pesteng aswang na yon. Ang galing mong sumipa Magagamit mo yan kapag nagpasaway itong si Tony. Lola naman, hindi ko po siya magagawang saktan. Naku, kapag matigas ang ulo si Pai mo, di na uso ngayon yung babaeng martir, ano? Ayan, narinig mo Sipain daw kita kapag matigas ang ulo mo. Napailing na lang talaga ako sa usapan nilang dalawa.
Nakakatuwa na mabilis naging malapit si Andrea kay Lola Pinky. Hindi naman kasi talaga mahirap mahalin si Andrea dahil sa kabila ng kapaligirang kinalakihan niya, lumaki siyang mabuti at may respeto sa iba. Pagkagaling namin sa ospital, bumalik na kami sa bahay. Naabutan namin si Tatay Tunying at Tintin na abala sa pag-aayos ng mga gamit. May mga inaayos din si Tatay na pagkain sa baunan. Tay, saan po kayo pupunta? O Tony, nandiyan na pala kayo. Naisip kasi namin ni Tintin na maligo at mag-picnic na lang tayo sa tabing ilog. Total, hindi na tuloy yung camping natin sa bundok. Pero tay, kahapon lang yun nadisgrasya si Lola. 4 na araw na lang kayong nandito. Sayang naman ang mga araw na yun kung hindi natin ipapasyal. Nakakaya na nga yung unang karanasan ni Andrea dito eh. Pinagpaliban na nga natin sa mga aswang. Naku, wala pong problema yun, Tay. Ang iniisip ko po ngayon, hindi po ba kayo natatakot na baka bigla po tayong sugurin ng mga aswang habang nasa kalagitnaan ng picnic? Ay, hayaan mo sila. Hindi sila makakalapit sa atin hanggat may proteksyon tayo. Siya nga pala, ito, binilhan na kita ng pangontra sa aswang. Galing yan sa kakilala kong albularyo. Ano po ito? Ang weird ng pendant? May dasal yan ng albularya. Weirdo talaga pero yan ang magiging proteksyon natin sa mga aswang. Tuloy na ba talaga to, tay? Tuloy na. Sisiguraduhin kong hindi tayo mapapakaialaman ng aswang doon. Kahit medyo alinlangan ako sa kagustuhan ni Tatay, tumuloy na kami sa ilog na malapit lang din sa amin. Hindi na kami lumayo at wala na rin kaming balak na magpagabi pa. Sa tabing ilog, nag-set up kami ng tent at ihawan ng isda para sa pananghalian. Habang abala kami ni Tatay sa pag-iihaw, sina Tintin at Andrea ay naliligo na. Nag-propose ka na ba sa kanya? Hindi pa nga po, tay. Nawala kasi yung pagkakataon ko sana na makapag-propose ng maayos sa kanya. Ang ganda sana doon sa paborito nating lugar kaso hindi nangyari. Ganun talaga anak. Hindi lahat ng gusto nating mangyari, nangyayari. Kung ako sa'yo, hindi mo na kailangang hintayin yung tamang pagkakataon. Kung talagang desidido kang pakasalan siya, mag-propose ka na sa kanya. At kung talagang handa ka niyang sagutin, sasagutin ka niya. Alam ko naman po na oo ang isasagot ni Andrea. Oh, bakit parang nag-aalinlangan ka pa? Tay, hindi naman po bago sa inyo na galing sa mayamang pamilya si Andrea, di ba? Na nahirapan siyang tiisin ang bagong buhay niya. Magulo man yung nangyari sa kanya, gusto ko pa rin sanang iparana sa kanya yung magandang proposal. Yung hindi niya makakalimutan. Anak, bata pa kayo at marami pa kayong bubuing magagandang alaala. Maniwala ka sa akin. May madalas na gumagalaw sa paa ko. Si ate naman, hito lang yan. Hulihin natin, dali. Ano? Ayoko nga. Ayoko, nakakatakot. Sayang yan. Pwede natin kainin mamaya. Paihaw natin kay tatay at kuya. Tignan mo, sobrang close ni Tintin sa girlfriend mo. Kaya nga po eh, kahit kay Lola Pinky, close na close din po si Andrea. Kayo po ba? Ayos po ba sa inyo na maging manugang siya? Siyempre naman no, mabait na bata si Andrea. Medyo may pagkamaarte nga lang pero natural naman siguro yun sa mga anak mayaman. Matapos naming magluto ng pananghalian, sumali na rin kami kina Andrea sa pagligo at panghuhuli na rin ng mga hito. Natatakot si Andrea sa hito na bigla na lang dumidikit sa hita niya kaya kinailangan naming hulihin. Nakakatuwa talaga siya. Mas takot pa siya sa mga bagay na hindi naman makakapanakit sa kanya. Naging masaya kami buong araw. Pagkatapos maligo, kumain kami at nagkwentuhan hanggang sa sumapit ang hapon at kinailangan na naming umuwi. Habang abala si Tatay at Tintin sa pagliligpit ng mga gamit, hinata ko si Andrea sa parte ng ilog kung saan pwede kaming makapag-usap ng kaming dalawa lang. Tony, ano ka ba? Bakit tayo pumunta rito? Kailangan pa natin tulungan sila Tintin. Ayos lang, maiintindihan nila. Halika, maupo na muna tayo. Kinakabahan naman ako sa'yo, Tony. Ano ba kasi yun?
Alam ko na napag-uusapan na natin ang tungkol dito. Pero dapat talaga may tamang proseso kaya eto ko. Dapat kahapon pa to eh. Kaso nga lang may aksidente pang nangyari kaya hindi natuloy. Hindi natuloy ang alin. Ito, Dinukot ko mula sa bulsa ng suot kong shorts ang box ng singsing na binili ko sa isang pawn shop sa Maynila. Pagkatapos ay binuksan ko yon sa harap niya. Hindi na siya nagulat, pero kitang-kita ko sa mga mata niya ang sobrang kasiyahan. Alam kong matagal niya na itong pinakahihintay. Sabi ko na nga ba magpo-propose ka na eh. wag mo naman akong unahan. Sorry. Ito na nga, sobrang excited ko lang talaga eh. Andrea, babe. Will you marry me? Syempre naman! Yes na yes! Walang pag-aalinlangan na inilahad ni Andrea ang kamay niya sa akin. Hindi niya pinansin na hindi mamahalin ng singsing. Ayos lang sa kanya basta't mapakasalan lang ako. Bagay na talagang ikinatuwa ko. Nanginginig na isinuot ko sa daliri niya ang singsing pagkatapos ay nag-angat ng tingin sa kanya. Kaagad siyang yumakap sa akin at saka ako hinalikan sa labi. Kasunod noon ay ang kilig na hiyaw ni Tintin mula sa kabilang parte ng ilog. Yee! Congratulations po, ate, kuya! Oh, baka dyan pa kayo mag-honeymoon ha? Halika na, umuwi na muna tayo. Opo, Tay! Pabalik na po kami dyan! Halika na, babe. Kailangan na nating umuwi. Sige, tara na. Teka lang. Ano yun? Ano yun? May gumagalaw dun oh. Dun? Saan? Dun banda. Ayun, may tumakbo palayo. Oo nga. Tay! May nanonood sa atin! Huwag nyo nang pansinin. Tayo na. Umuwi na tayo, dali. Dali-dali kong hinawakan ang kamay ni Andrea saka kami tumakbo papunta sa direksyon nila tatay. Tumulong kami sa pagbuhat ng mga gamit at saka nagmamadaling umalis. Hindi ako sigurado kung bakit nagkakaganito. Hindi ako isang manunugis pero alam ko na hindi dapat nakakasugod ang mga aswang ng ganitong oras. Talagang kahina-hinala para sa akin. Mabuti na lang at nakalabas kami ng gubat nang hindi napapahamak. Pinaharurot agad ni tatay ang tricycle nang masigurong lahat kami ay nakasakay na. Tay, hindi ba't hindi nananalakay ang mga aswang kapag may araw pa? Hindi rin talaga ako sigurado, anak. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Parang may kakaiba. Hindi po yun yung aswang na sumugod sa amin ni na Lola Pinky. Ano ka mo? Paano mo nasabi? Nakita ko po yung mukha nung nanonood sa atin kanina. Hindi po siya aswang. Nagbabago ng anyo ang mga aswang. Baka tao siya kanina. Hindi po kuya. Yung aswang na sumalakay sa amin, mga payat. Pero yung nakita ko po kanina, malaki po yung katawan ng lalaki. May timpo yung balat niya, tsaka matangkad. Imposible po na bigla siyang magiging payat kapag nagiging aswang siya. Wala naman pong ganong klaseng aswang eh. Ibig mo bang sabihin hindi lang isang grupo ng aswang ang nagmamanman sa atin? Diyos ko, Tay. Kung ganon, hindi ko po kayang umuwi sa Maynila nang may ganitong nangyayari sa inyo. Andrea, ang mabuti pa, bukas na bukas din umuwi ka na sa Maynila. Hindi muna ako uuwi hanggat hindi nauhuli nila tatay ang aswang na gustong manabotahe sa kanila. Hindi ako papayag na iwanan ko kayo rito ng ganitong sitwasyon. Dinala mo ako rito at magiging parte ako ng pamilya mo. Kaya tutulong ako. Andrea, delikado to. Oo, may alam ka sa taekwondo pero hindi ibig sabihin nito na kaya mo na. Kaya ko. Kakayanin natin na magkakasama. Hindi na rin maganda na paalisin mo si Andrea nang wala siyang kasama. Nakita na siya ng mga aswang. Pwedeng sundan siya roon at gawing pain sa atin. Wala na akong nagawa kundi sundin ang kagustuhan ni Andrea. Tama rin kasi ang sinabi ni tatay. Hindi ko na muna dapat iwang mag-isa si Andrea lalo pa at may banta na sa mga buhay namin. Oo, at sila tatay at lola lang ang mga manunugis pero pamilya nila kami. At kung may gagante, pwedeng damay kami. Nang dahil sa mga nangyayari, unti-unti akong nakaramdam ng pagsisisi. Iniisip ko na sana hindi ko na lang isinama si Andrea sa baryo namin. Alam ko namang mga manunugis ang pamilya ko at may posibilidad na ganito pero isinama ko pa rin siya.
Pakiramdam ko ang sama ko para idamay siya dito. Pakiramdam ko kapag may nangyaring masama sa kanya, habang buhay kong sisisihin ang sarili ko. Pagkarating namin sa bahay, hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Ipinaliwanag na ni tatay kay Andrea ang mga kailangan niyang gawin kung sakali man na may aswang na talagang sumalakay sa amin. At dahil likas na matalino si Andrea, mabilis niyang nakuha ang mga yon. Pinagdadasal ko na lang talaga na sana kapag naroon na kami sa mismong sitwasyon na yon, magawa niya ng tama. Kapag sa totoong buhay na mas galingan mo ha. Pero hanggat maaari sana, huwag kang lalayo sa akin. Oo naman, babe. Huwag kang mag-alala. Sanay ako sa ganito. Marunong akong kumalma kapag may kaharap na kalaban. Ay, Kung ganun, bakit parang namumroblema ka? Pansin ko na kanina mo pa hawak yung cellphone mo. Parang hindi ka mapakali. May hinihintay ka bang tawag? oo eh. Hinihintay ko mag-reply si mami sa text ko. Medyo nag-aalala na rin kasi ako sa kanya eh. Simula nung dumating tayo rito, isang beses lang siyang sumagot. Nagre-ring naman ba yung cellphone niya? Oo, pero hindi nga kasi sumasagot. Hindi siya ganito sa akin kaya nag-aalala ako. Sinubukan mo na bang tawagan yung kasama niya sa bahay? Yung yaya niyo? Kasi matagal nang umalis yung yaya namin. Hindi ko pala nabanggit sa'yo. Alam mo naman ang sitwasyon. Baka may pwede kang tawagan kamag-anak niyo na pwedeng tingnan ng mami mo kung ayos lang siya. Sige, susubukan kong tumawag kay tita. Sana sumagot siya. Simula nang mamatay ang daddy ni Andrea, hindi pa rin nakaka-recover ang mommy niya. Yun nga rin ang dahilan kung bakit hindi niya ito maiwan. Pero nitong nakaraan lang, ayon sa doktor ng mommy niya, mas stable na raw ang isip nito kaya pwede na siyang umalis kahit 1 linggo lang. Ngayong hindi niya matawagan ng mommy niya, kahit ako ay nag-aalala din. Tinulungan ko siyang tawagan ang mga kamag-anak niyang pwedeng puntahan ng mommy niya pero halos lahat ay hindi available. May mga pagkakataon na parang kaya naman nilang gawin pero ayaw lang. Nakakadismaya. Parang wala silang pakialam. Ano raw ang sabi ng tita mo? Hindi na raw makakalis ng bahay dahil gabi na. Kapit-bahay lang naman namin siya sa subdivision eh. Gusto mo bang tumawag na tayo sa mga pulis? Mas mabuting sigurado. Hihintayin ko na lang hanggang bukas. Kapag hindi pa rin sumasagot sa mga tawag ko, saka tayo tatawag sa pulis. Alam mo, ang mabuti pa, matulog na tayo. Bibisitahin pa natin si Lola Pinky bukas ng umaga, 'di ba? Mabuti pa nga. Ay, hindi ako mapakali, babe. Pakiramdam ko mali talagang dinala kita rito. Bakit mo naman naisip yan? Ang saya ko nga na nakilala kong pamilya mo eh. Kasi, dahil sa akin, nag-aalala ka tuloy sa kalagayan ng mami mo. May posibilidad din na mapahama ka rin dahil sa pagpunta mo rito. Dapat yata, pag-isipan mo ng maigi kung pakakasalan mo pa ba ako. Aray ko, bakit mo naman ako inampas? Kasi nakakainis ka. Di mo dapat iniisip yan. Hindi ko lang mapigilang isipin. Huwag mong isipin yan. Dahil kung patuloy mong gagawin, talagang hindi na kita pakakasalan. Halika na, matulog na tayo bago pa magbagong isip ko. Ramdam ko ang inis niya. Hindi marunong magtago ng sama ng loob si Andrea. Kilalang kilala ko siya. Kaya wala na akong nagawa kundi sundan siya papunta sa kwarto. Hanggang sa makatulog kaming dalawa. Naging tahimik kami pareho. Kinabukasan maaga kaming gumising dahil nga pupuntahan pa namin si Lola Pinky. Pero paglabas pa lang namin ng kwarto, naabutan na namin si tatay na kabababa lang ng tawag mula sa cellphone. Tulala siya. Tila hindi makapaniwala. Tay, sino po yung tumawag? Bakit po ganyan ang reaksyon mo? Anak, ang lola mo. Bakit po? Anong nangyari sa kanya? Nawala raw siya sa kama nitong madaling araw lang. Anak, mukhang pinuntahan siya ng mga aswang sa ospital. Anong gagawin natin? Ano? Diyos ko po, paano na to? Kailangan nating mahanap si nanay. Pero paano po natin siya mahahanap? Hindi naman natin alam kung saan ang lungga ng mga aswang. Nag-iisip pa ako, anak. Hindi ako sigurado kung sino sa mga aswang na kalaban namin ang gumagante dahil lahat naman napapatay namin. Baka naman po kamag-anak nila ang gumagante. Sa tingin ko nga, pero sa dami ng mga aswang na nakalaban namin, hindi ko na alam kung sino sa kanila.
Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin, walang pasintabing biglang bumukas ang pinto. Lahat kami ay nagulat nang makita si Lola Pinky na nakasuot pa ng hospital gown, nakasaklay at halatang pagod na pagod. Hindi nyo na kailangang alamin kung sino dahil kilala ko na. Yung mga anak ng manananggal na nakalaban natin kamakailan lang, yon ang gustong manabutahe sa atin. Lola, ano pong nangyari sa inyo? Bakit po kayo umalis ng ospital? Wala akong ibang pagpipilian. Desperado na sila at ako ang madaling patayin para sa kanila. Kaya pinuntahan nila ako sa ospital kaninang madaling araw. Mabuti na lang at nakatakas ako. Nagawa ko magtago sa bahay ng kaibigan ko, Albularia. Kailangan natin maganda. Baka mamayang gabi, sumugod na sila. Mukha pong pagod na pagod kayo. Ang mabuti pa po, magpahinga na muna kayo. Mamaya na lang po kayo magkwento sa amin. Tama po si Tony. Kami na po ang bahalang maghanda. Magpahinga na muna kayo. O siya, sige. Pero bago yon, may mga ipakukuha ko sa inyo dun sa bahay ng kaibigan ko, Albularia, ha? Tony, Andrea, pwedeng kayo na lang ako kumuha. Si Tunying at si Tintin na lang muna ang bahala dito sa bahay. Si Lola Gracia po ba yung tinutukoy mong Albularia? Oo, Apo. Puntahan mo siya at kunin yung mga gamit panlaban sa mga aswang. Siguradong susugod sila mamayang gabi. Malakas ang kutob ko. Tara na, Hunay. Tutulungan ko na po kayo. Tony, pumunta ka na agad sa bahay ni Lola Gracia. Tintin, ikuha mo ka ng isang basang tuwalya at pupunasan ko ang lola mo. Nilalagnat siya. Sige po, Tay. Pero, hindi po ba masama kung hindi natin ibabalik si Lola Pinky? Mukhang hindi pa magandang pakiramdam niya. Ako na ang bahala, basta sundin nyo na lang ang mga utos ni nanay. Kahit wala pang almusal, minabuti naming umalis kaagad para puntahan ang albularyang tinutukoy ni Lola. Siya ang albularya na palaging kinukonsulta nila Lola sa tuwing may ganitong aberya. Hindi naman kasi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Hindi talaga maiiwasan na may pamilya ng aswang nagaganti kila tatay. Pero matagal na kasi simula nung may nangyaring ganito, halos nakalimutan ko na. Isang oras din ang biyahe papunta sa bahay ni Lola Gracia. Ibinilin na sa kanya ni Lola ang lahat ng mga kailangan namin kaya madali na lang niya yung ibinigay sa amin. Ngunit nang paalis na kami pabalik sa bahay, hindi ko inaasahan na may sasabihin pa si Lola Gracia. Bagay na ikinabahala namin ni Andrea. Mag-iingat daw ako dahil may naghahanap sa akin ng masamang tao. Pati pala tao nakikita ng mga albularya. Akala ko mga engkanto, multo at aswang lang. Oo naman. Kaya rin nilang matukoy kung may mangkukulam, mambabarang o taong may galit sa'yo. O kaya naman usog. Pero sa tingin ko naman hindi totoo. Kasi sino naman na maghahanap sa akin? Maliban na lang kung may nakaligtaan kaming utang na hindi pa namin nababayaran. Yun na nga. Mas mabuting magdoble ingat pa rin tayo. Lalo na't may ganitong sinabi si Lola Gracia. Hindi ko man pinorsige ang pagiging manunugis, kilala ko siya. Alam kong totoo ang sinasabi niya. Oo, sige. Pero hindi mo ba naiisip na sana hindi totoo? Kasi nakakakaba talaga kaya. Huwag kang masyadong kabahan. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. May superhero pala akong boyfriend eh. Hindi ko na kailangang mag-alala. Boyfriend? Fiancé mo na ako ah. Oo nga, fiancé nga pala. Anong tunog yun? Babe, hindi pa kasi tayo nag-aalmusal kaya medyo nagugutom na ako. Oo nga pala. Ang mabuti pa, kumain na muna tayo ng almusal. May alam akong lugawan. Nang dahil sa gutom, imbis na dumiretso pa uwi sa bahay, pumasok kami sa lugawan. Konti lang ang tao dahil 10:00 pa lang ng umaga. Wala pang masyadong kumakain ng lugaw ng ganitong oras. Babe, o-order lang ako ng lugaw ah. Diyan ka lang. Anong gusto mo? Kahit anong orderin mo, ayos lang sa akin. O sige, hintayin mo lang ako dyan ah. Ilalapag ko muna tong bag sa upuan. Sige, ako nang bahala. Pagkalapag ko ng bag na pinaglalagyan ng mga pangontra sa aswang, agad akong dumiretso sa tindera. Abala pa ako sa pamimili kung ano ang idadagdag sa lugaw nang bigla na lang napatili yung tindera habang tumuturo sa likuran ko. Kunot noong lumingon ako, pero halos lumabas ang puso ko sa labis na kaba nang makitang wala na si Andrea.
Ang sabi ng tindera, isang lalaki raw na may malaking katawan ang dumampot na lang bigla kay Andrea nang walang kahirap-hirap. Sinubukan ko pa silang hanapin pero wala na akong naabutan. Sinuyod ko ang buong baryo makita lang si Andrea pero hindi ko nakita ni anino niya. Halos magmakaawa na ako sa barangay para lang tulungan akong maghanap pero hindi ako tinutulungan hanggat wala pang 24 oras. Inis na inis ako sa sobrang kawalan nila ng kwenta. Wala akong nagawa kundi ang umuwi na lang. Tony, ano nangyari? Bakit ang tagal niyong bumalik? Gabi na. Tay, Tony, may nangyaring masama ba? Nasaan si Andrea? Tay, binalaan po kami ni Lola Gracia na may naghahanap kay Andrea na masamang tao. Tama nga siya. Tama nga siya. Nasaan si Andrea, Tony? Nasaan siya? May dumakip sa kanyang lalaki. Yung lalaki nakita ni Tintin sa may ilog. Sinubukan ko silang habulin pero hindi ko nagawa. Hindi ko na sila mahanap. Tay, si Andrea. Paano na po kung wala na siya? Paano kung pinatay na siya ng lalaking yun? Tony, anak. Tay, hindi ko po kayang mawala sa akin si Andrea. Anak, makinig ka sa akin. Kumalma ka na muna. Hindi ko po kaya kumalma, Tay. Paano ko kakalma sa ganitong sitwasyon? Nawawala ang mapapakasawa ko! Tony, ano ba? Hindi tayo makakapag-isip ng paraan para mahanap siya kung hindi ka kakalma. Tay, ang tanga-tanga ko. Binalaan na nga kami ni Lola Gracia. Binalaan na kami pero hindi pa ako nag-ingat. Ayos lang, anak. Hindi ka palaging tanga. Hindi ka rin dapat palaging matalino. Ganon umiikot ang mundo. Kaya wag mong isisi sa sarili mo ang lahat. Wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan ang nangyari kay Andrea. Kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko sa mga sinabi sa akin ni tatay pero hindi ko mapipigilan ang sarili ko na maramdaman ng konsensya sa dibdib ko. Alam kong hindi ko yon kasalanan. Pero kung sana nag-ingat ako ng husto, kung sana hindi ko inalis ang tingin ko kay Andrea, hindi sana siya nawawala ngayon. Nagawa kong kumalma pero nagngangalit ang galit sa kalooban ko habang naghahanda ako sa paghahanap kay Andrea. Kahit may banta pa ng mga aswang na pwedeng sumalakay sa amin, wala akong pakialam. Mas takot akong mawala si Andrea kesa sa mga aswang. Apo, sigurado ka bang aalis ka ngayong gabi? Alam ko nag-aalala ka kay Andrea pero pwede mong makasalubong ang mga aswang na sasalakay sa amin. Paano kung mangyari yon? Baka mapahamak ka. Wala akong pakialam sa mga aswang na yan, Lola. Papatayin ko silang lahat. Mahanap ko lang si Andrea. Paano pala kung dinala na sa Maynila si Andrea? Di susundan ko sila hanggang sa Maynila. Parang imposible kasing mahanap mo siya, po. Paano mo siya mahanap? Hindi mo nga kilala kung sino kumuha sa kanya. Alam ko ang itsura ng dumakip sa kanya. Sapat na yon. Ano kaya kung maghintay ka na lang muna ng 24 oras para ma-report mo yun sa mga polis na missing siya? Lola, hindi na po ako makakapaghintay pa ng bukas. Isinukbit ko na sa balikat ang bag na dadalhin ko at dumiretso papunta sa pinto. Handa na sana akong umalis pero nang sa mismong pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang isang babaeng tumatakbo patungo sa direksyon ko. Si Andrea, humahangos, hingal na hingal. Tumatakbo siya na parabang mauubusan siya ng oras. Sa isang iglap, nabitiwan ko ang bag at napatakbo patungo sa kanya. Andrea! Babe! Tony, may umahabol sa akin mga aswang. Nagmamadali kong binuksan ang gate papasok sa bahay namin saka siya tuluyang napayakap sa akin. Napahagulgol siya ng iyak habang mahigpit akong yakap. Habang ako naman nakatitig lang sa madilim na paligid. Tila bumagal ang paghinga ko habang walang kurap na naghihintay sa kung anumang panganib. Hanggang sa isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw kasunod ng pagbagsak ng isang aswang at ang paglitaw ng lalaking dumakip kay Andrea. Ibigay mo siya ng maayos sa akin o papatayin ko ang buong pamilya mo. Hindi ko siya ibabalik sa'yo magkamatayan man.
Ang tapang mo rin, no? Hinahanap na siya ng boss ko. Tumatakbo ang oras, kaya ibigay mo na siya sa akin. Andrea, pumasok ka sa loob. Kailangan naming mag-usap nitong siraulong to. Hindi ako siraulo, ikaw ang siraulo. Para ipagtanggol ang babaeng hindi mo naman kaano-ano. Marami pang ibang babae, humanap ka na lang ng iba. Hindi ako maghahanap ng iba. Umalis ka na rito. Hindi mo makukuha si Andrea. Kung hindi ko siya makukuha dahil nandyan ka, di papatay na lang kita. Napahugot ako ng malalim na hininga nang ikasa niya ang hawak niyang baril, saka inangat sa direksyon ko. Handa na akong umiwas kung sakali pero nang kakalabitin na sana niya ang gatilyo, isa pang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. At kasabay ng pagbagsak ng baril na hawak ng gunman ay ang pagputok nito na tumama sa lupa. Napahiyaw siya sa matinding sakit. Aray! Ang sakit! Ano ang akala mo? Ikaw lang ang may barel? Tony, hindi natin pwedeng patayin ang lalaking yan. Itali mo na siya at kailangan nating patayin ang mga aswang na paparating. Hetong lubid, saluin mo! Sige hotay. Pagkadampot ko sa lubid, kaagad akong lumapit sa lalaking dumakip kay Andrea. Pero dahil kamay lang naman niya ang nabaril ni tatay, nagawa niyang tumakas mula sa akin. Hahabulin ko pa sana siya, pero mukhang hindi na kailangan dahil napaatras siya kaagad nang makita ang mga aswang na papalapit. Galit na galit ang mga ito, hindi lang sa amin, maging sa kanya na rin lalo pa at pinatay niya ang isa sa kanila. Saan ba galing ang mga halimaw na yan? Lumayo kayo sa akin! Layo! Tony, atras! Atras, Tony! Hayaan mo na siya! Nagmamadali akong umatras at saka dumiretso pabalik sa bahay. Habang si tatay ay pinagbabaril ang mga aswang na pilit sumusugod sa amin. Ako naman ay kumuha ng buntot pagi, bawang at asin. Nagmamadali akong lumabas ulit ng bahay at saka tumulong kay tatay sa paglaban sa mga aswang. Pero hindi namin inaasahan ang dami nila. Hindi ko inasahan na ganito karaming aswang ang may galit kila tatay. Nang maubos na ang bala ng baril ni tatay, muntik na siyang masaktan ng isa sa mga aswang. Kaya nagmamadali akong tumakbo papunta sa kanya sa kahinagisa ng bawang at asin yung aswang na nakalapit sa kanya. Hinarangan ko si tatay saka pinaghahampas ng buntot pagi ang mga aswang. Ilang saglit pa, nagkukumpulan na ang mga aswang sa direksyon namin. Naiipit na kami. Akala ko talaga hindi na kami makakatakas pero... Andrea, hindi mo kailangang lumaban. Andrea! Matatalo na po sila, Lola. Kailangan po nila ng tulong natin. Diyos ko, itong batang ito. Gusto ko sanang sumigaw para pigilan si Andrea pero wala akong magawa dahil hinihingal na ako sa dami ng mga aswang na nakatunggali ko. Pero maya-maya lang, nagsikalasan din ang mga aswang na nakapaligid sa amin ng tila umulan ng asin. Umusok ang balat ng mga aswang, saka sabay-sabay na napahiyaw sa matinding sakit. Naaninag ko kung paano nilabanan ni Lola Pinky, Andrea at Tintin ang mga aswang na pilit ipinaglalaban ang mga sarili nila. Si Lola Pinky patalon-talon lang dahil masakit ang isang paa pero nagagawang makapatay ng aswang gamit lang ang walis tambo na hawak niya. Habang si Tintin naman ang may hawak ng walis tingting, pati na rin ng asin. At si Andrea ay sinisipa ang mga aswang na lumalapit sa kanya saka pinakakain ng bawang. Nagkaroon ako ng pag-asa. Kaagad kong tinulungan si tatay na makatayo saka kumuling lumaban. Hindi ko alam kung paano namin nakaya pero alam kong sobrang hirap talaga. Inabot kami ng madaling araw sa pakikipagtunggali sa mga aswang. Para bang panaginip lang ang lahat. Hanggang sa magising ako na sobrang sakit ng katawan. Para akong naalimpungatan. Agad akong bumangon at nakita sina tatay at Lola Pinky na abalang nagkakape sa may lamesa. Oh, gising ka na pala anak. Magkape ka na. Tay, ano nangyari? Di nakipaglaban tayo sa sandamakmak na aswang. Akala mo ba panaginip lang yon? Yung akala ko talaga. Ang sakit ng katawan ko. Hala? Dito tayong lahat natulog? Sa sala? Oo,
Sa sobrang pagod, hindi na natin nagawang magpunta sa kanya-kanyang kwarto. Hayaan mo na munang matulog si Andrea at Tintin. Pero teka lang po, Tay. Wala man lang bang nakarinig na kapitbahay? Siguradong narinig ng mga kapitbahay ang mga nangyari. Kahit pa medyo malayo sila sa atin. Pero sanay na kasi sila. Alam nilang mga manunugis kami ng lola mo. May mga proteksyon din ng bawat bahay. Dahil talamak ang mga aswang sa baryo natin. Para ka namang hindi nakatira dito. Kasi hindi pa naman nangyari to dati. Siyempre, hindi naman palaging nangyayari ang ganito. Yung dumakip kay Andrea, nasa na po? Sinurrender na ng ninong mo. Siguradong nasa kulungan na yun ngayon. Ay, salamat naman. Tony? Andrea, sa wakas at gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Nagugutom ako. Maghapon akong hindi kumain kahapon eh. Oo nga pala. Tara, ipaghahanda kita ng makakain. Tanghali na kaming nagising dahil sa sobrang kapaguran, pero sina tatay at lola tila sanay na. Maaga pa rin kasi silang nagising para asikasuhin yung taong dumakip kay Andrea. Naawa ako sa kanya. Gutom na gutom siya dahil maghapon siyang hindi nakakain. Matapos kaming makapag-almusal na may kasamang tanghalian na, doon pa lang kami nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap ng aking fiancé. Yung dumakip sa'yo kahapon, kabit ng tatay mong nag-utos? Pero bakit? Di ba patay ng tatay mo? Ano pang dahilan niya? Kahapon ko lang nalaman. May anak pala sa labas si Daddy. Doon sa kapit na sinasabi ng gunman. Sorry. Bakit ka naman nagsasorry? Hindi na ako gaanong nasaktan ng malaman ko. Likas na babaero talaga si Dad pero palagi lang pinagbibigyan ni Mami dahil wala nga siyang magawa. Hindi marunong magtrabaho ang Mami ko kaya hindi niya mapanindig ang iwanan si Daddy. Kung ganun, bakit pinapadakip ka ng kabit ng daddy mo? Dahil daw sa mana. May natira palang ari-arian si Daddy na hindi namin nakukuha bukod sa mansion. Isang private island na nagkakahalaga ng ilang milyon. Well, ayon sa last will and testament ni Dad, 20% ng isla ay sa anak niya sa labas at 80% ang sa akin. Kaya gusto niya akong patayin para makuha niya lahat ng porsyento. Sobrang pagkagahaman. Si Mami nga pala. Hindi siya sumasagot sa tawag ko. Baka kung ano na nangyari sa kanya eh. Oo nga pala. Tawagan mo na siya ulit. Pero yung phone ko, nawala na. Dito mo na siya tawagan sa cellphone ko. Ramdam ko ang kabang nararamdaman ni Andrea habang nagdadial ng numero sa cellphone ko. Ilang saglit pa, sa wakas ay sumagot na sa tawag niya ang mami niya. Ang sabi raw nito, hindi niya lang masagot ang tawag dahil nasa bahay siya ng kapatid niya. Naroon siya dahil sa parehong dahilan. May banta sa buhay ng mami niya. Dahil doon, sa sumunod na araw napagpasyahan naming umuwi sa Maynila. Nag-report kami sa mga pulis ng tungkol sa nangyari at kaagad na inimbestigahan ang kabit ng daddy ni Andrea. Pumabor naman sa amin ang resulta ng mga nangyari, pero hindi kila tatay at lola. Kung hindi pa ako tinawagan ni Tintin na palagi pa ring may mga aswang na sumusugod sa bahay nila, hindi ko pa malalaman. Kailangan nyo na pong itigil ang pagiging manunugis. Mahirap man tanggapin dahil naging buhay nyo ng trabahong to. Wala po kayong magagawa. Tumatanda na po kayo. Yun lang na. Tumatanda na kami, kaya ang lakas na ng loob ng mga aswang na yan na gumanti sa amin. Sa tingin ba nila, matatalo nila kami? Ay, hindi ano. Lola, kung hindi pa po kayo titigil, hindi na kayo aabutan ng kasal namin ni Andrea. Gusto niyo po ba yon? Tama po si Tony, Nay. Tigilan na ho natin to. Gusto ko pang makita ang magiging apo ko. Napapagod na rin ho ako Kapag pumunta tayo sa Maynila, ano naman gagawin natin doon? Wala naman tayong ibang alam na trabaho. Tutulungan ko po kayong magtayo ng maliit na tindahan o kaya kahit karinderya. Makakapag-aral pa po sa mas magandang eskwelahan si Tintin. Pangarap ko rin pong maging manunugis ng aswang. Pero kung ganito po, nakakapagod. Ayoko na lang po. Magpupulis na lang po ako katulad ng sabi ni Kuya. Pero kasi, ayokong iwan ang bahay natin na ito. Dito kami nagsimula ng lolo ninyo.
Alam ko po na mahirap iwan ang bahay na kinagisnan ninyo. Pero kasi hindi na po kayo ligtas dito. At paano naman yung mga tao dito sa baryo? Kung sakali man na may aswang na naman na sumalakay, sinong magliligtas sa kanila? Marami na pong bagong manunugis ng aswang ngayon, Nay. Hindi na lang tayo. Ililigtas nila ang mga taga-baryo. Sige na po, Lola. Sumama na po tayo kay Kuya Tony. Nahirapan kaming kumbinsihin si Lola Pinky na lumipat na sa Maynila. Pero wala rin kasi siyang magawa nang si Tatay at Tintin na rin ang nagpumilit sa kanya. Kahit si Andrea, kinausap na siya sa tawag at nagpumilit na tumira na kasama sa amin. Nang tuluyan na kaming tumira sa Maynila, hindi naging madali para sa kanila ang mag-adjust lalo pa at moderno na ang Maynila. Wala ang mga nakagisnan nila sa probinsya. Babe, may magandang balita ako. Ano yun? Naibenta na raw ang private island ni Daddy at nakuha lahat ng pera. Hindi na pinayagan ng korte na magkaroon ng hati ang anak ni Daddy sa labas dahil napatunayan kasabot siya ng mami niya. Oh, magandang balita nga talaga yan. Mabuti kung ganon. Pwede ka nang tumigil sa pagko-call center at magsimula ng gusto mong negosyo. Oo nga eh, pero sa tingin ko bago yun, gusto ko sanang magpakasal na muna tayo. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na buwan, magsisimula na tayo maghanda para sa kasal natin. Babe, ano kaya kung hayaan mo akong makihati sa gagastusin natin sa kasal? Yoko nga. Ako ang lalaki, kaya hindi ako papayag na gagastos ka. Pero babe, ayos lang sa akin. Sinabi ko na nga rin sa'yo na kahit simple lang, okay na ako eh. Basta, ikakasal ako sa'yo, ayos na. Ikaw talaga? Gustong-gusto mo na ba talaga may kasal sa akin? Nakakahiya mang aminin, pero oo, gustong-gusto ko na talaga. O sige, bukas na bukas iparehistro na natin yung kasal natin. Pero sa katapusan ng taon na tayo magpakasal sa simbahan kasi kulang pa yung budget ko eh. Bakit pa kasi ayaw mong gumamit ng pera ko? Ano bang gagawin ko dun? Sa'yo. Bilhin mo ang mga gusto mo. Itayo mo yung mga negosyo nasa isip mo. O kaya naman para sa magiging mga anak natin. Mga anak? Gaano ba karami mga gusto mong anak? Mga 10 sana. Kung ayos lang sa'yo. Grabe ka! Ano ako? Inahing baboy? Matapos ang lahat ng nangyari, naging maayos naman ang lahat. May mga pagkakataon na nagkakaroon kami ng problema tulad ng normal na mga pamilya. Pero kaagad din namang nare-resolba. Yung mga aswang na gustong maghiganti kina tatay at lola, hindi na sila nakasunod sa Maynila. Yun nga lang, may mga pagkakataon na nanunugis pa rin si tatay. Hindi na bilang trabaho, kundi kawang gawa na lang kapag may nababalitaan siya dito sa lugar namin. Habang si Tinti naman, awa ng Diyos, ay nag-aaral na siya ngayon sa pagkapulis. Ilang taon na rin ang nakalipas, Miss Anne, at marami na ang nagbago kasama na ang buhay ng buong pamilya namin. Hanggang dito na lamang po ang kwento namin, Miss Anne. Sana ay kahit papaano, nag-enjoy po ang mga tagapakinig ninyo. Maraming salamat po. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.